Welcome to Donmar TV News Channel. So guys, ito same basura issue, different DDS na vlogger, this time coming from Banat Bay. So siya naman yung merong hirit kay Yorme Isko sa kanyang TikTok account kung saan basically ang sinabi niya, Yorme, mayor ka pa naman, naging basurero ka. Yung style mo, lokbo. Parang ganun yung sinabi niya. Na bakit daw mayor ka, nagiging basurero ka. Parang ganun. So, meron lang akong problema dun sa mga sinabi niya. Tapos, katulad din nung kay Mark Lopez, kinukumpara nila si Yorme Isko kay Mar Rojas. Pero gets ko yung strategy na yun eh. Pero ang layo naman. Layo naman. Paano naging malayo? Explain mo nga. Explain mo kung talagang sa tingin mo malayo Okay, inahamon kita, sagutin mo itong vlog na tatanong ko sa'yo Explain mo bakit malayo. In-explain namin bakit malapit. Tama, mali. Kung hindi ka nakikinig, panuorin mo na lang. And-explain namin kung bakit malapit. Yung style ni Mar Rojas na maboka, alam natin yan. Matalino naman si Mar Rojas sa daldalan, magaling. Si Isko, ganun din, magaling din magsalita. Pero yung mga style na bulok, yung mga ginagawang yan sa basura, ganyan-ganyan, at saka yung pagsakay-sakay ng pedicab, style ni Mar Rojas yan, di ba? So, sa ating ipo-point, parehong-pareho. Tama, mali. Ikaw, ano argument mo na sinasabi mong hindi mali? Hindi totoo yun? Mar Rojas, laking mayaman yan. Yun! Ang dahilan mo, si Mar Rojas, laking mayaman. Kasi, pinalalabas ninyo na si Isko Moreno, laking mahirap. Yan ang lagi niyong pinalalabas eh. Si Isko Moreno, laking tondo, laking mahirap, dating basurero. Okay? Pero hindi niyo ba nababanggit din na si Isko Moreno ay mayaman na ngayon? At mayaman na siya dahil sa nag-artista siya, sikat siya. Tanungin nga kita, may mahirap ba ang kotse ganyan? Nakita mo naman siguro yung SUV ni Isko Moreno. Pag bumabiyahe pa nga yan, di ba? Talagang fully may mga wangwang pa kasamahan niya. Yan ba ang sinasabi niyong mahirap ngayon? Ikinukumpara niyo kay Mar Rojas na laking mayaman si Of course, kung ikukumpara mo sa yaman ni Mar Rojas, ibang level si Rojas. Ano yan eh? Talaga may-ari ng Cubao yan eh. Ganyang kalupit yan eh. Okay? Hindi ko naman, baka sasabihin nila, ano may-ari ng Cubao? Hindi naman lahat ng Cubao. Yung common sense na lang. Alam naman natin, yung mga hotel na hawak niya sa Cubao, yung mga malalaking lugar dyan na hawak niya sa Cubao, ibig sabihin talagang sobrang yaman ni Mar Rojas. Pero in terms of wag mo nating sabihin na parang pinararating natin na mahirap si Isko. Excuse me po. Sige nga ho, meron ba tayong katunayan na si Isko talagang mahirap? O sinabi nyo lang? Yung totoo. At kung naging mahirap man siya noon, nung kanyang pagiging teenager, yumaman na siya dahil artista siya. Alaga pa ni Kuya Germs. Bakit? Masama ba alaga? Hindi. Ang alaga ibig sabihin talent manager niya, di ba? Si Kuya Germs, marami naman talaga siyang inalagaan nun na yung Dots Entertainment, pinasikat niya. Maging sila, anong pangalan nun? Marami dyan na kahit mga babae, lalaki, pinasikat ni Kuya Germs. So alaga talaga siya ni Kuya Germs. Diba? So ibig sabihin, talaga namang yumaman na siya bilang artista. Diba? So po, napakalayo naman nung kay Mar Rojas, kay Yorme. So pilit nilang... walang argument siya. Diyos ko, basta ganda malayo talaga yung kay Mar Rojas. Basta, sabi ko sa'yo, kung gusto mo maging vlogger, explain mo bakit malayo. Anong argument mo na malayo? Kami in-explain namin bakit malapit. Ikaw hindi ka nag-explain. Basta, hindi, wala. Naubos na yung paliwanag ko. Basta malapit. Wala, malayo. Kinakabit siguro para ikabit kay Mar Rojas na natalo noong 2016, 2019. Bakit ka? Wala ka sinasabi. In other words, wala kang argumento. Ubos ang argumento mo pagdating bakit hindi totoong pareho ni Mar Rojas si Isko. Wala kang sinasabing argumento. True. Mamaya. Wait. Pero malayo. Pero ito yung issue ko. Yan. Sa madaling salita, hindi niya pinaliwanag. So anong tawag doon? Olat ka, Brad. Olat. Pasensya ka na pero olat talaga. Wala kang argument eh. Paano ka mananalo? Wala kang argument.
sa hirit niya na mayor ka, magiging basurero ka? Una kong issue doon, yung dumi doon sa San Andres na gym, hindi naman basurero ang kukuha doon. Janitor. Kung napanood nyo yung buong video. So ang argument niya, number 1 daw, so pinupunan niya yung sinabi ko naging basurero siya kasi kinuha niya yung basura. 'Di ba? Janitor dapat. Alam mo, ganito lang napakababaw naman nung ganung argument mo. Yun ang pinupuna mo. It's not kung ano man yung call, kung ano man yung tawag. Ang point doon, yung ginagawa. It's not the name. Kahit ba tawagin natin, hindi rin yan janitor eh. Ano yan? Maintenance. Hindi rin yan maintenance eh. Ano yan? Service crew. Ang daming pwedeng itawag dyan. Masyado mong tinetechnical na nakalimutan mo na kung ano yung point na sinasabi namin. Na hindi niya trabaho ang kumuha ng basura. Yun ang point ng argument naming lahat ng supporter ni Pangulong Duterte. Ikaw, ang point mo, hindi naman natawag, hindi naman basurero ang tawag dyan, janitor. Diyan pa lang, kitang-kita na napakababaw ng isip mo, Brad. Bakit? Pwede rin may ibang tawag dyan. Hindi janitor, maintenance, nagme-maintain ng lugar, di ba? O caretaker. Ang dami pwedeng itawag dyan di ba? Masyado mong tiniteknikal lang para lang masabi mong minapuna ka. Di ba? Ano yung argument mo? Yun. Hindi basura yan Ano yan? Kaya janitor yan kasi ang basurero yung nagpipick up mula doon sa labas papunta doon sa ano. Ang babaw mo, Brad. Sa totoo lang, ang babaw mo. Di ba? Floor manager, ayaw mong tawagin janitor, floor manager. Di ba? Kahit yan, kunwari halimbawa lang. Ano ang trabaho mo? May iba-iba ng trabaho ngayon, ano? Customer relation. Nabago na? Bakit customer relation? Di ba ang tawag mo dyan yung GRO? Hindi, customer relation. Talaga? Ano pa ang tawag sa'yo? Sales executive, nagbebenta ng alak. Ganun. Pangalan yun, Brad. Pangalan, tawag. Ibig sabihin doon, tawag lang yun. Pero the main point na kumukuha ng basura, yun yung point naming mga Duterte supporter, kumukuha ng basura, hindi yan trabaho ni Yorme. Grabe ang babaw ng utak nyo, pasensya na Yorme, kung ganito ang vlogger mo, ngayon pa lang magpalit ka na. Kawawa ka. Pagkatakbo ka pa naman ng presidente. Yung vlogger mo, hindi pang presidente, juta. Yari tayo niyan. Ako i-hire mo. Joke lang Baka sabihin, tamo na, bayaran ka. Di ba? Sorry pero huwag kang magagalit, Brad Issue lang tayo, issue. Napakababaw ng ganyang argument mo, boy. Kawawa naman. Kung ganyan lang ang klase ng argument na para mo ipagtanggol si Isko, no wonder. Hindi, di ba? No wonder. Sorry pero sa totoo lang, kaya hindi umaangat kung ganyan ang mga vlogger na hindi naman nila pinapakita yung buong video, picture lang yung pinapakita ng walang buong context. Ay, di daw natin pinapakita yung buong video. Sige, relax ka lang dyan. Ipapakita ko, Hiningi mo, walang sisihan. Hiningi mo yung video, Ipapakita ko para sa'yo. Sige, ikaw na nagbanggit niyan. Di ko na nga tinutukan yan Sandali, yung tatay ko, anak, ingat ka. Daddy, nagla-live ako! Di ba pinagsasabihan ni Yorme yung janitor? Na ba't hindi nyo nililinis? Nakitang-kita ang kalat so janitor, ang trabaho ng basurero, siya yung... Grabe yung point niya, Talagang nagtali-talinuhan siya na ang point niya yung basurero at saka yung janitor. Hindi niya mag-gets yung sinasabi ng mga tao na hindi trabaho ni Isko ang pumulot ng basura at magwawalis-walis dyan. Sabi nila, hindi walis yun. Ano yun? Walis tambuyo. Di ba? Sabi ko, kawawa naman. Alam mo nung pinapanood ko, tutawa ako ng tawa. Talagang tawa ako ng tawa. Sabi ko, no wonder mali-mali ang diskarte ni Isko dahil sa mga ganitong kasama. Di ba? Kung ganito naman ang kasama mo, yung mga amuyong mo, ganito ang bulong sa'yo. Walisin mo yan. Pulutin mo yan. Para bida-bida.
Hindi iniisip kung ano sasabihin ng tao, mapapakamot ka na lang sa ulo. Mayor Isko, sa tingin ko naman meron nung kayong budget. Kumuha kayo ng talaga mga professional PR, ha? Yung professional, hindi ako professional PR. Rider po ako, hindi ako PR. Kaya maghanap po kayo ng ibang magagaling dyan. Ang dami magagaling dyan, yung mga tago. Bakit naman ganito? Baka di umano. Baka mamaya sabihin nila, hindi naman namin PR yan eh. O sige, hindi. Vlogger. Hindi, kasi laging ano siya eh. Lagi siyang tagapagtanggol ninyo eh. Oh, di ba? Kung magpi-pick up pag ng mga basura mula sa gym papunta, dadalhin doon sa dump site o kung saan man dadalhin yun. Yun ang trabaho ng basurero. Grabe yung argument niya. Ang lalim, Brad. Ang lalim ng argument mo. Basura. At saka janitor. Para ma-point out mo lang na mali kami, ang issue mo yung basura at saka yung janitor. Brad, try mo mag-iba ng karir. Sorry pero baka hindi mo gift eh. Try mo lang mag-iba ng karir. Baka lang hindi mo gift. Di ba? Trabaho ng janitor, linisin doon sa ano na yun. Ulit-ulit pa talaga siya eh. Sorry huwag kang magagalit ha. Walang iyakan. Kasi matalino kasi yung mga banateros, matalino kasi. Pagpasensya mo na ha. Huwag kang magagalit. Walang iyakan, please. Doon palang mali na eh. Sabi niya, mayor ka magiging basurero. Dapat sabi, mayor ka magiging janitor. Yun talaga yung pinaglaban niya eh. Kawawa naman tong... Sorry. Talagang yun yung pinaglaban niya eh. Yung janitor at saka yung basurero. Hindi niya magets no? Hindi niya magets. Pambihirang buhay to. Hindi niya magets na yung trabaho ang pino-point out doon. Yung hindi dapat ginagawa ng isang mayor yan. Ang focus niya, hindi basurero yun. Janitor yun. Hala. Sorry Naalala niyo yung, pasensya na, huwag kayong magagalit kay Robredo. Diba, ano ang sinabi niya? Kasi may nagtanong sa akin ito eh. Bakit ba tinatawag na lugaw si Robredo? Kasi isa sa mga dahilan kung paano daw siya nakaano ng funds noon, it's because of the lugaw. Pero may mga binanggit din si Robredong iba pa. Okay? Hindi lang lugaw. Pwedeng i-argue ng mga tao na yon, hindi lang naman lugaw may iba pa. Pero ang point doon, kasama yung lugaw. Ang point dito, yung trabaho ni Yorme, hindi niya yan trabaho. So parang awa mo naman, yan ang point mo, ang lalim. Brad naman, sorry pero wala lang kasi akong topic ngayon kaya ikaw ang topic ko eh. Pasensya na. Medyo slow news ngayon, puro bagyo eh. Ala naman bagyo itapik ko. Banatan ko yung bagyo. Hoy, kayong ulan! Bumabaha na naman kayo, di ba? Ang pangit. Mukha naman akong tanga nun. O kaya mag-iimbento na lang ako, parang katulad ng mga mainstream media, pag wala na silang balita at content, mag-iimbento. At least ikaw, binanatan mo ko, di sasagutin kita. Pero huwag kang iiyak ha. Pangako mo yan, huwag kang iiyak ha. Pag mo na rin ipakita to sa mag-anak mo. Walang ganun ha. Sandali, kayo talaga Anong dapat? Yung una. Pangalawang problema ko doon, parang ang baba naman ng tingin niya sa basurero. Ang baba daw ng tingin ko sa basurero. Kasi parang sinasabi ko daw na si Yorme parang bakit basura lang ang ginawa. Hindi pa rin talaga nila na-gets. Grabe! Hindi, correct me nga if I'm wrong na mali yung gets niya, mali yung kuha niya. Ang kuha niya kasi na minamaliit natin si Yorme. Ganito yan, brad. I-explain ko sa'yo. Maliwanag na maliwanag. Dahan-dahan ang maintindihan mo. Okay? Okay. Halimbawa, si Yorme, bilang Yorme. Okay?
nagtututurok ng, kunwari lang naman, sasabihin nila, di naman magtuturok yan, hindi nurse. Halimbawa lang naman, si Yorme lang. Halimbawa lang this is just for the sake of story. Halimbawa lang, nagpunta siya sa isang bakunahan at tumutulong siya doon, nagtuturok-turok siya o kaya tinutulungan niya yung mga doktor doon. Halimbawa, sige, wag na nagtuturok, tinutulungan niya yung mga doktor doon, pinapayuhan niya yung mga tao doon. Pag nakaramdam kayo, tatawag kayo sa amin kami mga Ibig bang sabihin noon, minamaliit namin ng mga doktor? Hindi. Ang point kasi dito, yung trabaho mo, ang gawin mo. Hindi yung iba ang gagawin mong trabaho para lang makita ka ng mga tao may ginagawa ka. Kung ano yung trabaho mo, yun ang gawin mo.